Okay Okay? na po. Thank you so much. So, good afternoon guys. So again, continuation lang to ng ating last experiment. So ito yung part B, which is nakafocus siya sa fungi. So dito naman ang titingnan naman natin yung structure ng ating fungi after staining. Okay? So makikita niyo yung difference at different technique na ginagamit ng fungi staining. So isa sa mga staining technique na ginagamit is yung lactophenol cotton glue staining. Okay? So this time, ito kasi is ginagamit ko sa microbial taxa na subject. So isi-share ko lang sa inyo. Then ito rin yung mga ginamit na materials ng mga students ko last time. So for the definition, so lactophenol cotton glue serves as widely utilized mounting medium and clearing agent in laboratory settings. Okay? So ito yung pinaka-general staining technique sa fungi. Ito yung pinaka-basic, by the way. So essential to usually sa observation and identification ng fungi. So mga preliminary identifications. So kung ang gusto is comprehensive identification, hindi enough itong lactophenol cotton blue staining. Okay? So usually this clear blue liquid also double as staining agent. Okay? So ano ba yung significance ng lacto cotton blue staining? So first, siyempre, yung identification ng fungal cell walls. Okay? So makikita dito ano ba yung mga different fungal cell walls. So yun nga lang sa experiment natin, isang species lang ng fungi yung gagamitin natin, which is yung A. niger ata, yung na-prepare ko. Okay? So aside doon, syempre ginagamit rin to sa environmental monitoring. So kunwari meron kang sample, soil samples, titingnan mo kung may fungi doon. So paggamit mo doon, may stain niya yung fungi. Okay? So aside doon, dahil may component yung inyong lactophenol cotton glue, usually yung component na yun yung nagpe-preserve ng fungal structure. Okay? So kasama yon doon sa lab questions. So ano yung component doon na nagko-cause ng pag-preserve ng fungal structure? Okay? And syempre, mycological research. Usually, di ba? Alam niyo naman, mycological is nakafocus lang yung mga research sa fungi. Okay? So yun yung mga significance na napoprovide ng lactophenol cotton blue staining. So, sa major objectives ng ating experiment, which is yung part B nga ng staining, is yung ma-understand natin ano yung principle behind lactophenol cotton blue staining. Okay? So, ano yung main principle? Second, ma-observe natin and ma-identify ano yung mga fungal structure na na-stain ng lactophenol cotton blue and learn and apply proper laboratory protocol and practices. So, common naman yan. Okay? So, last time, may mga nakita ako na hindi in-apply yung proper laboratory practices. Ano yung mga yon? Tinatanggal nila yung mask. Yung iba walang gloves, nag-handle ng organism. I think dito nga ata yung nagsasalita yung sa tinakpan ng hands for attendance. Parang ganon, tinakpan ng ano. So, hindi niya alam. Gumamit siya ng Staphylococcus aureus. Ayun. Nagkaroon pa ng pimple outbreak yung katabi niya dahil doon sa ginawa niyang ano. So, no horseplaying, guys, ah. Okay? So, ito yung tatlong objectives ng next experiment natin. So dahil solution yung lactophenol cotton blue solution, so ito yung mga component niya. So na-mention ko kanina sa objectives sa ng mga slides ko na each reagents dito ay may different function. Okay, so hindi ko muna di-disclose kung ano yon kasi kasama yon doon sa guide questions yun. So ito yung mga reagents sa paggawa ng lactophenol cotton blue solution. So cotton blue, so ito yung pinaka-dye niya, yung distilled water, phenol crystal. Si phenol crystal ba, siya yung nagsaserve para ma-preserve yung fungi, glycerol, and lactic acid. Okay? So ito yon. So
Sa next post lab na lang natin, isa-isahin yung mga different function yan. So yung major steps sa lactophenol cotton blue staining is ito, yung nakalagay sa ating flowchart. So first, same, di ba na-mention kanina, same lang rin to doon sa gram staining. Mas simple pa nga to kumpara sa gram staining. Usually, ang unang gagawin is slides. Maglalagay ng fungi sa slides. Maglalagay ng stains and diretso observe sa microscope. Ganun lang. Hindi na yung mga may repetitions ng paglalagay ng grams iodine, i-heat. Ito, direct na. Wala nang heating. Okay? So, ipoprovide ko naman yung guide laboratory activity manual doon sa class natin. Okay? So, ito yung pinakang summary lang. So, as tips, siyempre ang ibibigay ko sa inyo is plates. Same nung nakaraan. So, diba nakita nyo? So, may nakita ako, yung iba, kung saan-saan lang kumukuha ng bacteria. Diba? Na-notice nyo ba? Yung plates na binigay ko sa inyo is parang may mga mas, dito yung balat ng grow ng bacteria, merong medium yung numbers ng bacteria, then biglang kumonte, yung iba biglang nawala. Sino naka-notice? Thumbs up na lang yung naka-notice doon sa plates. Okay. So, makikita niyo doon na ganun yung pattern ng streaking sa bacteria. While sa fungi, hindi pwede yung ganun. Ang streaking ng fungi is isa lang, sa gitna lang talaga. Hahayaan lang talaga mag-grow yung colony ng fungi papunta doon sa side ng blades. Okay? So, syempre, sa pagkuha dito, hindi lang kung saan-saan kukuha tayo ng fungal colony. So, dito kukuha tayo doon sa midsection. Okay? Doon sa mid. So, kung ito yung center, yung pinaka-heaviest, yung grow ng fungi, bago yung nakikita niyo yung white, yun yung pinakang sa peripheral na nung pinakang fungi. So, doon tayo kukuha. Sa gitna lang nun. Okay? Wait lang admit ko lang yung ano. So, bakit doon tayo kukuha? Anong reason behind? So, nakita nyo, di ba? Merong yung mycelial mat, aging zone, fruiting zone, productive zone, and peripheral zone. So, kukuha tayo doon sa pinaka-productive zone. Hindi sa peripheral, hindi doon sa aging zone. Okay? So sa productive zone na doon kasi yung may pinaka-optimal growth phase ng inyong bacteria. Okay? So naandun rin yung isa yung may pinaka-uniform yung growth ng bacteria. Doon sa zone na yon. Okay? So aside doon, syempre, less yung contamination sa area ng productive zone. So by the way naman, ang fungi kasi kaya rin siyang inhibit yung growth ng bacteria. So less talaga yung contamination ng bacteria. So may mga enzymes siya na nag-i-inhibit ng growth ng bacteria. So as compared doon sa mga different fungal staining techniques, so ano ba yung advantage ng lactophenol cotton blue staining? So first is, base doon sa method na pinakita ko sa inyo, di ba ang simple lang, kuha ka lang ng fungi, lagay mo sa slides, lagay ka ng stain, observe sa microscope. So quick and easy. Minimal yung preparation and yung equipment. Aside doon, so meron rin kasing mga component yung ating stain na nagpe-preserve. Okay? So low cost, mura lang. Siyempre mas mura pa rin yung gram staining, pero mura rin talaga compare sa different staining techniques sa fungi yung lactophenol. Kasi siya yung basic talaga staining technique. Aside doon, usually, siyempre, it aid in visualization of fungi. Yun naman yung pinaka-goal doon. Ma-visualize natin yung fungi. Okay?
So kung may advantage, may disadvantage. Usually, as I mentioned nga kanina, yung identification nito is hindi ganun ka-comprehensive. Okay? So kung mag-identify ka ng fungi, so syempre nandiyan yung mga molecular identification using PCR, biochemical. So preliminary lang talaga yung lactophenol cotton blue staining. Second is may difficulty in identifying species, usually kung close enough yung species na yan. Kung magre-rely lang sa morphology. So yun naman yung kahit sa bacteria, yun yung nagiging problem. Okay? So may cause tissue alteration, artifacts, lead to aberration in specimens such as cell deformation or shrinkage. So syempre may mga acid doon sa components ng lactophenol cotton blue solution. So meron rin yung pwedeng ma-damage yung pinaka-cells ng fungi niya. Okay, so yun yung disadvantage niya. Okay? Okay tayo? Sige. So next natin is application ng cotton blue staining in different sectors. So sectors na to. So clinical microbiology. So syempre, 'di ba, alam naman natin na may mga fungi na nagko-cause ng mga diseases or illnesses. So pwedeng gamitin yung lactophenol cotton blue. So plant pathology. So sa plant pathology, ilang plant na ang na-extinct dahil sa fungus? Ilang banana species na ang na-extinct at hindi na natin abutan na super ganda ng mga nutrient, super sarap ng mga saging na yon, pero na-extinct dahil sa fungus. So itong atin nga, yung Cavendish na variety ngayon, especially sa Mindanao, nagkakaroon na rin ng sakit ng fungal. So baka soon yung saging na nakikita natin na yung malalaki na galing sa yung mga dole, yung sa 7-Eleven, maubos na rin dahil sa fungal infections. Okay? So napakahalaga ng lactophenol cotton blue staining, especially sa plant pathology. Fungal research, so common naman na yan sa mga different fungal research. And teaching and education, yung katulad nga ng ginagawa natin. So napaka-importante yung basic ng lactophenol cotton blue staining. Okay? So this time around sa laboratory natin, hindi ko napapayagan na yung mga walang mask, walang gloves, walang lab gown. Okay? Kasi may component yung ating lactophenol cotton blue na super hazardous niya, guys. Okay? So isa ngang magiging possible nating ma-encounter is ma-inhale natin yun, guys. Okay? So sa inhalation, usually yung vapors niya, it can irritate yung respiratory tract natin from nose to lungs. Okay? So baka mayroon sa inyo ubuhin or mahilo and also magkaroon ng dullness and headache. Okay? So kung kaya nyo mag-double mask, gawin nyo. Okay? So wala naman siguro magkakaroon ng ingestion dito. So pag nagkaroon ng ingestion dito, sprayan natin ng alcohol. Joke. So wag natin. So nakamask naman tayo, so ma-avoid talaga natin yung ingestion. Skin contact. Okay? So kung naka-lab gown naman kayo, so ma-avoid nyo naman yung skin contact. Okay? So, sa skin contact kasi, pwede ito mag-cause ng redness, pain, drying, and cracking of your skin. Usually, yung phenol yung culprit dito na components nung inyong lactophenol cotton blue. Okay? So, eye contact. So, safe yung mga nakasalamin. How about yung mga hindi nakasalamin? So, avoid nyo na lang yung super lapit do sa stain. Okay ha? So kung gusto niyo naman, so pwede kayo magsalamin o kayo magdala kayo ng goggles. Okay? Huwag yung swimming goggles ha. Yung laboratory goggles. Okay?
So, contribution and microbial identification, usually, so mas mabivisualize nga yung fungal structure, identification ng fungal species, pero initial lang guys, hindi ito yung comprehensive na identification. Differentiation of fungal types, preservation of specimen, enhancement of contrast. So dito, di ba, last time yung nakita natin, dito makikita nyo yung contrast nung stain at yung sa background niya. Mas okay dito sa lactophenol cotton blue staining. Okay? So, support taxonomic study. Siyempre, kung may identification, so kasama na yung taxonomic studies doon. Okay? Pero yung naka-base pa rin sa morpho. So, to provide you ano yung mga notable research na ginamitan ng lactophenol cotton blue staining. So, kung makikita nyo dito, ginamit siya sa pag-identify ng Aspergillus species and zygomycosis among post-COVID-19. Okay, so yung may mga COVID-19 na nagkaroon ng transplant, so may mga species ng fungi na nag-cause ng infections. So dito makikita nyo using yung lactophenol cotton blue na stain niya yung fungus na nag-cause ng secondary infections. Okay? So dito nakita nila na si Rhizophus oryzae yung nag-cause ng infections. So aside doon, dito rin, so tiningnan nila ano yung fungus na merong interaction doon sa marine sponge. Usually yung dito rin na-identify nila na yung fungus is kaya niya mag-stand niya sa acidic or sa saltwater environment. So dito nakita nila yung Magnochella marinae, yung species ng fungus na meron sa marine sponge. Okay, so dito hina-highlight niya yung sa staining na to, na-highlight nila yung unique morphological structure ng species ng fungus na to. Okay, so yung elliptical conidia niya, yung hyphae, yung chain ng conidia. Na-observe nila using lactophenol cotton blue staining. Okay, so sa pinakalas, so dito ginamit rin to sa isolation and screening of preliminary optimization and characterization of thermostable xylanase production under submerged fermentation. Okay, so dito naman, tinignan nila yung fungus na may economic importance. Usually, dahil pwede siya mag-produce ng xylanase. Okay, so kinonduct to sa Durban, South Africa. So using lactophenol cotton blue, na-identify nila yung fungi na may pinaka-best na mag-produce ng thermostable xylanase. Okay? So ano ba yung mga economic importance nun? Usually, pansin nyo yung mga sabon, ginagamitan ng mga enzymes yon para mas mabilis matanggal yung mga stain. So yun yung mga economic importance. PCR. So gumagamit doon ng Taq polymerase para may stand niya yung heating and cooling kapag kinakandak ng PCR. So yung mga enzymes na yon, so dito thermostable xylanase enzymes na makukuha sa ganitong fungi. Pero before nila kinuha yon, tiningnan muna nila kung ano yung fungi na pwede pagkunan ng enzymes na yon. Okay? So dito nakita nila na yung T. Harshanum yung pinakang best pagkuhanan ng thermostable enzyme. Okay? Okay na tayo? So same with sa gram staining. So provided rin sa lab manuals natin yung mga guide questions. Okay? So first, discuss yung function ng ano yung mga function or yung each component ng LPCB stain. Usually, yung phenol, yung lactic acid, yung cotton blue. Okay? So, ano yung mga function ng mga component na yon? Pangalawa, so bakit
no, na I think na-mention ko na to kanina, why it is important to acceptably collect the fungal materials from midway between the colony center at do sa peripheral or do sa edge. Bakit? Bakit doon guys? Anong reason? So, yung mga hindi naka-open yung camera. Jason? Hello, Jason? Jason Bukad? Anong reason kung bakit yung question number 2? Hala. Sige, patulong tayo kay Achilles Villanueva. Bakit kailangan sa midway between colony center and edge yung pag-collect ng ating fungal? Good afternoon po, sir. I think para po hindi po natin makuha yung mga gram-negative bacteria, like para po yung parang Fungal na ano, tayo ha, hindi na tayo bacteria ha. yung mga fungal material po. Kumbaga po kapag na-swab po natin yung from center or hanggang edge, Mhm. ah, Hello? kasi po parang wait, ulit po, sir. Sige. Kapag po kasi dun Base sa mo. center and edge natin nakuha, I think nandun po kasi yung optimal growth nung pace ng fungi. Tas yung uniform yung growth niya dun, plus less contamination po yung mangyayari if doon Okay. po. So, yun, nasagot niyo na. Nasagot na ni Achilles yung question number 2. So, nandun kasi yung optimal growth. Second, uniform yung growth dun sa stage na yan and less yung contamination. Okay? So, ikatlo. So, how does LBB staining enhance the visualization of fungal structure? So, yun yung pangatlo. And pang-apat, ano yung mga safety precaution must be taken when handling LPCB? Ano yung mga yan? What are the safety? Okay? Okay? Questions sa next on-site natin? Lab activities? So Monday natin to guys gagawin ha, next on-site natin. Iba pa yung gagawin natin sa Thursday. May questions? So yung materials nito guys, so meron naman na kayong glass slides, may cover slip, may alcohol lamp. So ang kailangan na lang talaga is yung stain. And we have microscopes naman sa lab. Questions? So dala rin kayo pala guys ng denatured alcohol, yung nabibili sa mga hardware. So each group sana merong isang bote ng denatured alcohol. Pang-refill lang natin doon sa ating alcohol. Okay? So walang tanong sa LPCV staining. Sige. So proceed naman tayo.
sa next activity natin. Okay? So sa next activity natin, so ito na yung ating pinakang physiology proper na yung nauna rin naman kasi nag-start lang tayo sa structure. So dito naman sa next experiment natin, ito na talaga yung sa pinakang magkakandak talaga tayo ng hindi naman hardcore, pero ito na yung pinakang simula talaga ng physiology na experiment natin. Okay? So, syempre tuturuan ko muna kayo kung paano gawin yung mga computation ng media, ano yung mga different types ng media. Okay? So, please take note yung slides. So later, tatanungin ko sa inyo ano yung mga computation and media preparations na gagawin natin. Okay? So, sa media, so alam naman natin, so nakakapag-handle na ba kayo ng culture media last time? As in yung dehydrated culture media? Question, guys. Sinong pwedeng makapag-share? Guys, I need some volunteer. Sige, yung mga hindi naka-open na lang yung camera. Jeremy? Hello, Jeremy? Hello po. Nakapag-handle na ba kayo ng mga culture media last time? Hindi pa po. Okay, sige. Anong section mo, Jeremy? Last time? 2.5 po. Kasi last time po, nag-culture po kami gamit po yung kinuha namin na water sample tapos na-failed po kasi wala po kami na-culture na bacteria. Pero ano yung media na ginamit niya para pag-culture ng bacteria? Saan kayo nagpag-grow? Di ko, wait lang po. Sino mga taga 2.5 dito? Nagkaroon na ng memory lapse si, ano? Anong ginawa ng section 2.5? Yes, Christine? Sir, gumamit po kami ng nutrient agar po from powder po. Tapos ayun po yung, inano po siya, dinisolve po para po magawing agar, ay, solid media po. Ayun po. Sige. So, paano nyo dinisolve? Gumamit ba kayo ng hot plate? Yes po, sir. Tapos inautoclave din po after. Naka-clave? Wala bang mga natapon? So, Wala naman po, sir. napaso? Wala naman. Wala po. Matagal lang po yung autoclave. Okay. So, ang autoclave naman is normal naman na matagal. Pero, syempre dun sa heating, kahit dun sa pagpaboboil, di ba? Medyo matagal rin, di ba? Before siya Opo. nag-boil. So, this time, tuturo ko sa inyo yung medyo shortcut para yung process is mapabilis. Okay? So kasi kung gagawin natin yung iboboil natin, yung katulad ng ginawa niyo last time, baka mga 8 na tayo matapos sa class. Okay? Sige, start muna tayo sa mga different classification ng culture media. So first type ng culture media is yung tinatawag natin yung base media. Usually ito yung media na nagpo-provide ng general nutrient growth dun sa ating bacteria. Okay? So, isang example na nga dito is yung nutrient growth. Nutrient agar. So, na-mention nyo kanina, yun yung ginamit nyo. So, yung nutrient agar or nutrient growth or peptone water usually, hindi niya pinipili kung ano yung bacteria na mag-grow doon. So, nagtataka nga ako bakit walang nag-grow doon sa nutrient agar nyo. Okay, so dapat kasi, ano yung samples pa lang pre-process nyo last time? Yes, Christine. Yung ano lang po, yung water sample po from lagoon, meron naman po nag-grow, kaso po, ano po, contaminated po yung nagawa po namin. Paano contaminated? Before nyo paggamitin, may nag-grow na. Tama ba? Ano,
Hindi po yung mismong water po, yung diniretso po siya after po na serial dilution. Tapos after po nung ano po, yung incubation period po, kung ano-ano po yung tumubo po parang sabi po ni ma'am, hindi po bacteria, ganun po. Okay. So, yun nga. So, kaya naka-experience kayo ng different nag-grow na bacteria doon kasi yung ginamit yung media is base media siya. So, kaya niyang i-provide lahat ng nutrients na kailangan ng different types ng bacteria. Okay? So, lahat yun mag-grow. Ang dami, di ba? Iba-ibang kulay, iba-ibang size, iba-ibang morphology. Kasi ang ginamit nyo is yung basal media. Okay? So, yun. At least, nakita nyo na ano yung tsura ng basal media kung hindi pure cultures yung gagamitin yung source ng iti-test. Okay? So aside sa basal media, so pwede rin tayong gumamit ng enriched media. Usually yung enriched media is parang may basal media ka pero may added components. So yung components na yun, siya yung may add ng additional nutrients para doon sa specific na target nyong organism. Specific or multiple target microorganism. Dito may target na kayong organism. Okay? So ito yung enriched media. So dito makikita nyo sa slides. So dito nag-add ng blood. Okay? So naglalagay ng blood dun sa basal media which is yung sheep blood agar base. Okay? So ang tawag naman doon is enriched media. Okay? So, okay na tayo sa enrich. So, proceed tayo sa selective media. So, sa selective media naman, ito yung pinagpo-promote siya ng pag-grow ng specific. May specific bacteria lang siyang pinapag-grow and nire-restrain niya yung pag-grow ng different or unwanted strain ng bacteria. So, yung selective media. So, isang example dyan is yung macaque agar. Okay? So, selective media promote the proliferation of specific bacteria by restraining the growth of unwanted bacteria strains. Okay? So, yun, yung selective media. So, kunwari may specific target kayong organism, so gagamit kayo ng selective media para lang doon. For example, Staphylococcus, so gagamit kayo doon ng mannitol salt agar. Okay? So aside doon, meron rin tayong differential media. Usually, indicator or differential media are special types of culture media containing substance like indicators or dye. So sa differential media, parang combination siya ng selective at meron rin siyang added components na magsaserve as indicator. Okay? So dito sa example nga ay yung EMB. Ito yung differential media na nade-differentiate niya yung lactose fermenting and non-lactose fermenting gram-negative bacteria. Example ng gram-negative bacteria? Hello. Gawa lang natin ito. Yes, Adrian. E. coli po. Okay. So makikita nyo dito yung E. coli, yung nagkaroon ng greenish metallic sheen. Okay? So yung indicator dito is yung methylene blue. So kung hindi siya nag-greenish metallic sheen, so hindi siya gram-negative bacteria. Hindi siya E. coli. Okay? So yung lactose fermenters, their colonies with metallic sheen, bago yung while non-lactose fermenters, usually hindi siya nag-change ng color. Okay? So, ang ganda nitong video na to. Makikita nyo guys talaga. Nag-try kami sa lagoon nito, yung water sa lagoon. As in, ang daming mga lactose fermenters na bacteria. Okay? Ano yung stain? Ano yung indicator dito? Sa EMB? Media? Yes, Christine? Methylene blue po.
methylene blue, and yung eosine. Okay? Eosine, methylene blue, agar. Okay? So aside doon, meron rin tayong transport media na ginagamit. Usually, ito yung ginagamit sa pagkuha ng mga clinical specimen, especially sa mga laboratory. Sino naka-experience ng magamitan ito last time? Meron bang nagamitan ito? Nung pandemic time? Wala? Walang nagkaroon ng positive sa COVID sa inyo? So ito yung sinusuksok sa ilong, guys. Yung habang sinusuksok sa ilong, naiiyak ka na kasi sobrang lalim nung pag-swab nila sa ilong. So ito yung transport media. So isang example ng transport media is yung Stewart transport medium. Okay? So aside doon, gumagamit rin tayo ng mga different storage media. Usually ito naman yung pang long-term storage. So isang example is yung chalk coke meat broth. Usually na-maintain ito yung viability and yung integrity ng inyong samples. Okay? So sa cryo storage, so na-mention ko na to last time, yung mga refrigeration. So ito yon. So may mga cryo storage rin. So aside doon, ito na yung mga ginagamit ngayon, guys. So kung magtatrabaho kayo sa industry, so ito na yung ginagamit na media. So kasing kapal lang siya ng I think 3 pages ng papel or 4 pages ng papel. So yun na yung ginagamit sa ng media. Pagpag-grow ng bacteria. Ito na yung media pala. Dito yun na i-grow yung bacteria. So usually ito na yung ginagamit sa mga food industry and mga manufacturing ng gamot. So ito na yon. Okay? So may mga different types. So later, papakita ko sa inyo yung video kung paano gamitin yung Petri film para pag nasa field na kayo or nag-OJT na kayo, medyo aware na kayo sa paggamit ng Petri film. O baka, ito rin yung gamitin nyo pag nag-thesis na kayo. Okay? So aside doon, gumagamit rin ng API system. So sa API system naman yung ginagamit for identification ng bacteria and fungi. Usually, sa physiology natin, so makikita nyo yung shortcut ng test. So may mga certain reactions na mangyayari doon. For example, dito yung mga indole test, lactose. So every ampules dyan is may mga certain reaction na mangyayari. Okay? So ito yung media na ginagamit for identification, yung API system. So, di ba, gumawa last time, nag-prepare kayo ng solution, ng media nyo, nagpa-boil kayo, nag-autoclave kayo. So, after mag-autoclave, nag-decontaminate kayo. So, dito, nasi-shortcut yung preparation ng media. So, merong mga available rin kasi mga ready-to-use plates na. So, na naka-Petri plates na siya, may media na rin siya, then sterile na rin. Okay? So, baka sa inyo, kung mag-research na kayo sa senior years nyo, so, next sem nyo, so baka para ma-shortcut nyo yung process ng preparation ng media, autoclaving, pwede kayong bumili nito. So, para hindi rin kayo bumili ng isang bote ng media. So, kung kailangan sa test nyo is mga 20 plates lang, baka mas makamura kayo kung gagamit kayo ng mga ready-to-use plates na meron ng media. So, ano lang naman to? At least may mga choices kaya. Okay? So, balik tayo guys sa computation and media preparations. So, dito, basa ba yung nakalagay sa bote? Nababasa niyo? Kita? Yung preparation? Okay. So, kung kita, so dito, so may questions ako. So,
Ano yung nakalagay na how many per liter ang nakalagay doon sa bote? Sinong nakabasa? Ano yung nakalagay doon sa first sentence ng bote? Hello? Yes, Miss Regina. Based lang po dun sa picture, i-suspend 25 or 25 grams in 1,000 ml purified distilled water. Yun po yung pagkakabasa ko po, sir. Okay. So 25 grams ang nakalagay doon in 1,000 ml of distilled water. Pero paano kung kailangan natin is 300 ml lang? Ilang grams ang kailangan natin? Yes, Christine. 7.5 grams po. Okay. So, 7.5 grams lang ang kailangan natin kung kailangan nating powder kung gagawa tayo ng 300 ml. Paano kung wala tayong ganito, guys? Wala tayong bote na buo na nakalagay na yung mga components. So, nakita niyo yung standard formula? Nasa left side or nasa right side nyo? Standard formula, ingredients. So, nakalagay dyan kung ano yung mga components ng media. So, wala kayong isang buo, yung nakabote. Ang meron kayo is tryptone, yeast extract, dextrose, agar lang. Okay? Pero pag nabuo nyo kasi yan, parang isang bote rin yung parang katulad rin ng nasa bote o sa hydrated media rin yung gagamitin nyo. Okay? So, ilang grams ng tryptone ang kailangan niya? Yes, Jan Allen. Sir, sa 300 ml po ba? Sa 300 ml. Sige. 1.5 po. Okay. So, tama naman. So, can you share the class kung paano mo kinumpute? So, ang ginawa ko po, parang cross multiplication daw po. Kung 500, kung 5 po over 1,000, Okay. Over 1,000. 1,000 ml, dapat equal po siya sa amount po, sa bagong amount po ng tryptone over 300 ml. So, i-cross multiply mo po yun, tapos dapat equal po. So, ang mangyayari po, 300 times 5 is equal to yung bagong amount po ng tryptone to multiply to 1,000. So, tapos i-divide mo po sila both sides by 1,000. So, ang makukuha niyo po is 1.5. Okay. So, yun yung tama si sino yung nagsagot? Ano name mo? Allen po, sir. Allen. So, tama si Allen. Pero may shortcut, guys. May shortcut pa. So, yung 5 grams ng tryptone nyo, times nyo lang sa 0.3. Anong lalabas? 1.5? So, ganun lang. Ganun lang kabilis. So, kung sa agar, 15. Times nyo sa 0.3, ilan na lalabas? Ilan? Yes, Christine? 4.5 po. Ayan. Ganun lang, guys. Kasi, minsan kasi sa lab or sa mga future labs nyo, wala kasing buo talaga na hydrated media. Merong component, mas nakakatipid kasi kung mga hiwalay-hiwalay yan kumpara dun sa isang buo. Okay? So, at least aware kayo kung paano mag-compute. So, times nyo lang doon sa target yung volume. Okay? Kung 300 yan, times 0.3. For example, yung tryptone, 5 times 0.3 equal to 1.5. Yung agar, 15 times 0.3 kasi 300 equal to 4.5. Okay?
So, yun yung shortcut doon. So, kasama rin dito guys yung media preparations natin ha. So, makikita nyo dun sa flask na may yung clear siya na walang bubbles. Ano yung mali dyan guys? Ano yung na-notice nyong mali? Iba naman. Yes, Janelle? Yung sa right side po, kasi hindi po siya clear. Kasi sa pagkakalala ko po kapag gagawa po ng ganyan po is dapat po clear po. Tama po ba? Yun yung ano ha, yung walang bubbles. Apo. Ay, yung may bubbles po. Ayun po yung mali, yung may bubbles. Hindi. Yung ano, yung walang bubbles. Anong mali doon sa may ano, walang bubbles? Tama naman yung mention mo. Pero dito muna ta sa slides na to. Anong mali dito doon sa Erlenmeyer flask na may media na ano siya? Clearly naman siya. Ano yung sa tingin yung error dyan? Yes, Adrian. Sir, wala pong takip yung first, ano po, ito pong nasa left side. Okay, tama. Walang takip. So, makakontaminate. So, I think tinuruan naman na kayo ni ma'am ano na maglagay ng paano magawa ng cotton plug. 'Di ba? Ano yung sound pag tinanggal yung cotton plug? Ano yung nakikreate na sound? Yes. Angeli? May pumapop po, yung tunog niya parang pop. Okay. Then solid rin yung structure. Guys, ha, yung kaya yung kunin siya ng pinky finger and kaya siyang ibalik ng pinky finger. Okay? So solid yung structure niya. Then pag kinuha mo, may puff sound. Pag binalik mo, solid pa rin. Hindi siya nagka-crumpled or nabibrake yung pinakang cotton plug na ginawa niya. So, okay, tama yan. So, walang cotton plug. So, makakontaminate. Yung isa, yung may bubbles, mali rin kasi ang nakalagay lang is foil. Ano pa? Anong error na possible yung na-notice niya? Okay, magtawag tayo dun sa mga hindi naka-open ang camera. Meron? May naka-notice pa ng error? Yes, Christine. Oledan. Sir, hindi ko pa lang kung sa akin lang, pero parang hindi po siya fully covered. Parang half lang po niya yung naka-cover po nung foil. Pwede rin. Pero hindi kasi, mali rin kasi yung foil talaga eh. Hindi dapat foil ang nakalagay dyan eh. Cotton plug. Sige, ano pa? So, ito yung scenario. Nag-prepare kayo ng media. Ito yung ginawa niyong media. Yes, sino yung nag-raise ng hands? Yes, Rizel. Hello po. Tingin ko po, para po sa label po. Okay, wala ring label. Sige. Denise? Siyempre malilito kayo kung walang label dyan. Baka same kasi yung itsura ng NA or PDA. Baka ma-interchange nyo yan. Sige, Denise, ano niya dyan? Yung feel ko po is mali po yung parang pagkakakompute nung gawa. Like, kulang po sa proportions ng needed materials to create that. Parang hindi. Parang ang labo naman na visually makita natin na mali yung computation na ginawa. Sige, ano pa? Meron pa? Ano meron doon sa Erlenmeyer flask na clear? Yung walang bubbles? Yes, Christine. Sir, since ano po yung ilalim niya, parang dark po. Feeling ko po hindi po siya
tama yung dissolving po, hindi po fully dissolved. Parang dissolved naman. Ano lang siguro yung angle ng pag-picture. Yes, Denise. Jeremy, sige. Jeremy? Sir, feeling ko po, ano po, overfilling po. Yes, yun yung main na dito, guys. Isipin nyo kung ganyan karami yung inyong media, binol nyo, anong mangyayari? Di ba, mag-expand yung media nyo. So, kung ganyan karami, pag nag-boil yan, maaapaw. Di ba? So, pagkuha nyo, umapaw, kinuha nyo, naka-gloves lang kayo, kinuha nyo super init, kinamay nyo, napaso na kayo, nabasag pa yung glasswares nyo. Okay? So, lagi kayo mag-iiwan ng headspace or para i-allow yung expansion ng media nyo. Okay? So, ang general rule dyan is laging half ng volume ng inyong glasswares yung gagamitin or mas below pa. So, kung gagamit kayo, kung nari kailangan nyo magtimpla ng 500 ml na media, ang gagamitin nyo is yung 1 liter na flask. Okay? So, kung magtitimpla kayo ng 1,000 liter ng media, 2,000 liter na flask yung gagamitin nyo. Okay? Laging half the volume. Para kung mag-expand man yan, hindi matatapon yung inyong media. Okay? So, syempre, may mali na naman dito, guys. Pero for example purposes lang, so dito, di ba mag-heat kayo ng media nyo? So, tama ba na ganito yung magiging kakalabsan? Yung turbid? Or mas okay yung clear after boiling nyo sa hot plate or using microwave? Yes, Santos. Narinig po ako, sir. Yes, yes. Based po dun sa pagkakaalala ko, mas maganda pong clear yung magiging agar, yung magiging liquid po since pagkakaalala ko po nung nag-lab po kami kay Ma'am Lu, ay kay Doc Lu po is mas maayos po yung proportion po ng nutrient agar do sa solution mismo kapag nagkaroon po ng mas lighter color po or yung clear color po dun yung nasa right po. Ayun po. Okay. So, tama yan, si Miss Santos. So, kasi pag binol nyo kasi, nag-stop na kayo, turbid pa yung inyong media. Ang mangyayari doon, hindi totally na-dissolve yung mga component doon. Especially kung gagawa kayo ng agar plates, baka ang magawa nyo doon after nyong i-autoclave is semi-solid. Hindi nyo ma-achieve yung agar, yung solid na structure ng inyong media. Okay? So, laging ang ano dyan is magiging transparent yung inyong solution. Mapa-agar man yan or broth. Okay? So, ganito yung characteristic dapat nun. Yung nasa left side. Okay? So, hindi yung turbid guys, hindi yung malabo. Dapat clear na siya. Ibig sabihin nun, properly na-dissolve, na-mix na yung mga media doon sa distilled water nyo. Okay? So, ito yung good example ng well-mixed media. Okay? Questions? So, marunong na kayo magawa ng media. Alam nyo na yun kung paano mag-compute. Ano yung mga do's and don't after nyo mag-boil. So, next activity natin is yung mga media preparations na, which is gagamitin natin rin doon sa actual day, doon sa analysis na gagawin natin. Okay? So, sa next activity natin, gagamit tayo ng either differential or selective media. Okay? Questions? Clarifications? Sa computation, may questions? Sa media? Different types ng media.
Okay? So, syempre, nakapag-timpla na tayo, nakapag-prepare na tayo, na-boil na natin, nagawa na natin. So, by the way, guys, para sa media preparations natin, gagamit tayo, hindi tayo gagamit ng hot plate. Ang gagamitin natin para ma-boil, para ma-mix properly yung ating media is gagamit tayo ng microwave. Okay? Pero make sure nyo lang na walang aluminum foil yung inyong may cover ng aluminum foil yung media nyo kasi magkakos yun ng static electricity doon sa loob ng inyong microwave. So masisira pa natin. Okay? So make sure nyo na na-remove nyo yung inyong aluminum foil. So di ba gagawa kayo ng cotton plug, then maglalagay rin kayo ng aluminum foil to cover the cotton plug. So dito, pag magpapaboil kayo sa microwave, i-remove nyo yung inyong aluminum foil. Okay? So, before natin i-autoclave, syempre, babalik na natin yung aluminum foil. So in my college days, I use one of these autoclave. So, ganito kami dati ni Ma'am Lou. Ganitong type ng autoclave yung ginagamit namin. And meron kaming gasol sa ilalim para yun yung mag-cause ng heat. Okay? So, nare-reach naman niya yung sterilization temperature and pressure. So, kahit ganyan yung ginamit nyo, kung nare-reach naman niya yung sterilization and yung pressure na requirement for sterilization, so okay lang naman. Okay? So, yung mga ginawa naman namin, hindi naman na-contaminate. So, naging sterile rin naman yan. Okay? So, pero nowadays, ito na yung ginagamit sa PUP. Okay? So, meron na tayo ng vertical autoclave. So, may mga safety features na to as compared sa previous autoclave na ginagamit namin. However, syempre, yung safety is naandun pa rin sa gumagamit. Okay? So, dito gumagamit rin tayo ng distilled water. So, kaya pinadala ko yung ni-required ko sa laboratory kit nyo ng distilled water kasi kailangan ng distilled water dito as source ng heat and also ng pressure. Okay? So, ano ba yung mga pressure and temperature na requirements para masabi natin na properly na sterile natin yung ating media or yung ating mga glasswares? Okay? So, ito yon. So, sa temperature, so dapat for autoclaving, naka 121 degrees Celsius or 250 Fahrenheit. At 15 PSI for 30 minutes. Okay? So, kung gusto niyo naman, mas ma-extended pa, ma-make sure talaga na proper sterile yung materials nyo. So, pwede natin extend to 132 degrees Celsius at 275 Fahrenheit at 15 PSI for 15 minutes. Okay? So, mas maikli naman yung sterilization temperature niya. Okay? So, yung pressure, 121, 15 PSI for 30 minutes. So, yun yung mga time combination para ma-sterile natin yung ating mga materials. Okay? So, ang common kasi naman dyan is 121 degrees Celsius at 15 PSI for 15 minutes. For 30 minutes. Yun yung pinaka-common na ginagamit. Okay? Okay na doon sa temperature, pressure, and time combination. So, syempre, may mga materials tayong sterile. Paano naman natin masasabi na na-reach natin yung certain temperature and pressure na yan? So, sa mga laboratory, gumagamit sila ng mga ganitong materials. Okay? So, una dito is yung Geobacillus stereothermophilus. Usually, ginagamit yan para makita natin kung na-reach niya ba yung tamang sterilization. So, mag-start yan sa blue and magiging yellow siya kung hindi siya properly na-sterile. So, ang laman yan, guys, is bacteria. So, kung napatay yung bacteria na yon,
hindi siya mag-change ng color. Hindi siya ma-activate. Yung bacteria kasi na to, yung Geobacillus, is kaya niya mag-stand sa mataas na pressure at mataas na temperature. Pero syempre may limit. Hindi niya na kayang mag-grow at 121 degrees Celsius at 15 PSI. Namamatay siya doon. Pero kung hindi na-reach ng autoclave nyo yung 121 degrees Celsius and 15 PSI, mag-proliferate siya or mag-grow siya. So mag-change yun ng color. Okay? So aside doon, meron rin yun ng sterile strip. Okay? So yung sterile strip naman, so parang plain lang siyang masking tape pag ginamit. Pero once na ginamit na sa autoclave, after autoclaving, and na-reach niya na yung sterilization temperature, so magkakaroon siya ng line. Yung dark line na yan. Doon lang siya lalabas. Okay? So gagamit tayo nung sterile strip. Hindi tayo gagamit ng Geobacillus. Okay? So sa experiment natin, Roma, please remind me na magdala ako ng sterile strip ha, para sa experiment natin. Okay. So meron na rin tayo, so syempre nakapag-autoclave na tayo, nag-pour na tayo ng plates sa Petri plates ng media doon sa Petri plates na binili nyo. So paano natin ma-make sure na yung Petri plates na yon is hindi siya makakontaminate in long term? For example, di natin gagamitin kaagad, pero nag-pour na tayo ng plates. So to avoid yung contamination, so gumagamit tayo ng parafilm. Okay? May nakagamit na ba dito ng parafilm? So parang wax siya. Siya yung i-roll natin doon sa sides ng ating Petri plates. Okay? Para ma-avoid yung contamination. Ina-allow niya pa rin naman yung pagpasok ng air, pero dahil super liit ng mga butas doon, hindi na magpa-pass through yung mga contaminants. Okay? Pero kung aerobic bacteria, yung kailangan natin, kunwari gusto nating i-enclose yung bacteria na, meron na tayong bacteria doon sa Petri plates natin and gusto nating i-avoid pa yung further contaminations, pwede rin natin balutan ng parafilm yun. Okay? Para maprotektahan yung ating bacteria doon sa loob ng Petri plates. And maprotektahan rin yung environment sa labas para hindi na lumabas yung bacteria. Doon lang siya sa loob ng Petri plates. Okay? So sa autoclaving, so at least sana sa class makapagdala ng ganito. Kasi sobrang init ng autoclave after ng sterilization. So kukunin natin yung ating mga media, yung ating mga solutions, mga glassware. So kailangan natin ng ganito, mittens. Okay? Kahit isa lang for the class. Okay? So questions? Clarifications? So sa hands-on natin, so sa next Monday natin, so lactophenol cotton blue. Yung Thursday natin, media preparation tayo. Then yung first natin, analysis. Which is gagamit tayo ng selective media and differential media doon sa ating gagawing experiment. Okay? So may unknown bacteria akong ibibigay. Pwede rin naman known na bacteria. Then titingnan natin kung ano magiging resulta. So later, isasend ko sa inyo yung lactophenol cotton blue staining and also yung first activity natin. Third activity. Questions, clarifications, violent reactions? So recap lang natin yung ating session for this afternoon. So lactophenol cotton blue, basic staining siya sa fungal or sa fungi. Okay? So marami siyang uses and marami rin siyang mga disadvantages. Okay? Sa media preparations, computations,
So kung walang hydrated media at meron lang kayo ng mga raw ingredients, so ita-times nyo lang doon sa pinakang target nyong volume. Kung ang target nyong volume is 300, change nyo lang siya sa 0.3, multiply nyo doon sa main components ng inyong media. So makukuha nyo yan. Okay? So kailangan doon sa flask na gagamitin for media preparations. So tama, may label. So yung volume ng flask is dapat half lang nun yung i-contain yung media na gagawin. Laging may space dapat for, especially kung para mag-boil. Sa paggawa ng plug, kailangan may ma-create na sounds, na popping sounds. So para nagbubukas ng Coke pag tinatanggal yung inyong cotton plug. Okay? So make sure nyo rin sa boiling, so dapat maging transparent siya. So we have different types ng media, yung basal media, enriched media, selective, differential, storage media. Okay? Ay, sorry, may na-miss pala ako. So share ko lang yung video. So, kita ba guys? So, ito yung guys yung latest na ginagamit ng media, yung Petrifilm. So, hindi ako dito paid ha. So, at least makita nyo lang kung paano gamitin yung 3M Petrifilm media. May volume, may audio ba? If you're involved in food safety, you know that the landscape. May audio po, sir. Meron. Meron po. If you're involved in food safety, you know that the landscape here is continuously changing. Old methods requiring media preparation before use are going by the wayside. Today, there's fresh science for the modern lab from 3M Petrifilm plates. With 3M Petrifilm plates, there are just 3 simple steps to getting consistent, reliable test results. 1. Inoculate. Each slim pack of Petrifilm plates contains uniform testing media. You just open the pack, take out 1 plate, lift the top film and dispense 1 milliliter of the prepared diluent onto the center of the bottom film. No cumbersome, time-consuming agar prep required. 2. Incubate. A compact incubator is ideal for 3M Petrifilm plates because no bulky agar dishes or instruments are needed. 3M Petrifilm plates contain 2 layers of thin film, providing a space-saving size, requiring less storage and less incubator space. 3. Interpret. With the 3M Petrifilm Plate Reader Advanced, your lab's technicians can enumerate 3M Petrifilm plates in 6 seconds or less, while maintaining the accuracy of a trained microbiologist. Or you can manually count colonies using a magnifying glass and hand counter, counter pen, or mark directly on the plate to tally the results. 3 portfolios of 3M Petrifilm plates are included in the 3M product catalog, the standard plate portfolio. And when testing is even more time sensitive, we have the 3M Petrifilm Rapid Plate portfolio. These easy-to-use plates with enhanced features can give you results faster than traditional methods. Our third portfolio contains the 3M Petrifilm Aqua Plate for monitoring your unique water sampling needs. From a sustainability standpoint, compared to agar methods, 3M Petrifilm plates consume less water and less energy, create less waste, and decrease greenhouse gas emissions. Best of all, in 3M testing, our full portfolio of 3M Petrifilm plates require 85% less space than agar, reduce labor costs by 45%, up to 80% increase technician efficiency, and deliver usable data in half the time.
For more information on how 3M Food Safety can bring fresh science to your lab, visit our website at 3m.com/foodsafety/Petrifilm. And when testing is even more time sensitive, we have Okay? So guys, makikita nyo dito yung Petri film na ginagamit. Yung mga dot pala na nakikita nyo, yun yung mga bacteria na nag-grow. Okay? So each Petri film na yan na ginagamit is parang mga selective or combination siya ng selective differential media. Okay? So, yun lang. At least aware kayo na may ganito ng technology na, di ba, hindi na yung mga nagpe-prepare tayo ng agar, autoclave. Ito, ano na, parang instant na talaga siya. So, pwede nyo pang pag-stack-stackin, then yung observation, ganyan lang, visual lang. Ibibilangin nyo na lang. Then may mga quadrant na rin. So, madali lang yung counting. Okay? So, kung magiging mga researcher kayo or ano, so pwede itong i-ano nyo. Or baka yung sa thesis nyo, ayaw nyo na maggawa ng mga media, mag-autoclave, ang gusto nyo lang is incubate and observe. So, pwede nyo itong gamitin. Okay? So, yung price naman nito, mura lang naman rin. Hindi kayo malulugi. Pero hindi ako paid dito, guys. Hindi rin ako involved sa 3F. Baka sabihin nyo na binibenta ko. Ano lang, at least alam niya na yung latest technology sa ganito. Okay? Questions? So, I think sa Thursday, meron tayong first journal presenters. So, na-approve ko na ba yung topic? Sa first presenter? Hello? Yes, Janver? Sir, yes po, na-approve niyo na po yung topic namin po last Tuesday. Pero Sige. nagpalit po kami ng bago po. Na, topic po. hindi ko pa ba Kaya, na-approve yung bago niya? Hindi po po. Sige. Pero nag-email na kayo? Hindi rin po. Ha? Wala, ilang days na lang. Kaya nyo ba mag-cramp ng ganung ilang days na lang? Sige, send nyo sa akin tonight. Para may enough time pa kayo. Okay? So guys, doon sa Q&A pala natin, so lahat ng journal presenters group mag-ask ng questions. So kung 11 group tayo dito lahat, so plus ako and yung 10 groups ay kailangan mag-ask ng questions. Okay? Clarifications or recommendations nasa sa inyo. Pero kailangan nyo mag-participate. Okay? So doon sa presenter naman, so kailangan nyo naman mag-share sa amin ng mga background ideas about doon sa ipapresent nyo on the day of your presentation and also ahead of time. Yung ahead naman is yung mga at least one day, yung mga pamphlets or any informative materials about doon sa presentation na gagawin niya. Okay? Kasama sa grading system niya. Okay? So, kung malayo pa yung inyong presentation, so mag-send na rin kayo para at least makapag-prepare kayo. Okay? So, good luck sa ating journal presenters number 1. Okay? So, may tanong, clarifications. So, don't forget pala to bring yung next on sa Thursday ng on-site natin yung inyong yung plates, Petri plates. Disposable Petri plates. May tanong pa?
So, kung wala na, so kung may questions, pwede nyong sabihin sa ating class middles. Yes, Castillo. Good afternoon po, sir. Pwede po ba kami magpaiwan na group 1? Sige, sige. May concern lang po. Thank Sige. you po. So, Jose, tama no? Yung class middles and Roma. So, ano nyo na lang yung mga questions sa mga classmates nyo. Gathered nyo na lang, okay? So, sa group 1, so pwede kayo magpaiwan. Yung other class members, pwede nang leave yung Zoom class natin this afternoon, okay? So, thank you guys.